Para sa mga bago dito sa ating channel, kailangan nating maintindihan ano nga ba itong Kaiser Health Saving Program. Actually, ito po ay 3-in-1 saving program that will help you to jumpstart in building a solid financial foundation dahil nga with this Kaiser Saving Program, meron kang healthcare. Actually, yan po talaga ang pinaka-main feature ng saving program na ito. And at the same time, meron ka na ring insurance benefit and you have an investment as well. Ilang taon ka maghuhulog ng pera or mag-iipon dito sa Kaiser Saving Program? 7 taon mo lang ito pag-iipunan and after that, hahayaan mo na yung pera mo na mag-grow para mas magbi-build up pa ang savings mo and at the same time, lalaki yung magiging benefits mo na maaari mong ma-maximize balang araw. Habang naghuhulog ng pera or habang nag-iipon ka dito sa saving program mo, halimbawa, 2 years ka nang naghuhulog or 3 years, pwede bang i-withdraw yung pera na iniipon mo dito? Aba, hindi po. Dahil nga, meron ka dapat commitment na ito ay pag-iipunan ng 7 taon dahil ito ay gagamitin mo for your healthcare needs or maaari ding magiging insurance money ng family mo or investment mo pagdating ng araw. So, dapat kapag ikaw ay mag-o-open ng Kaiser Saving Program, nasa isip mo na ito ay i-withdraw mo kapag ka nag-mature na. Habang nagbabayad, kumikita na ba ang perang iniipon mo sa Kaiser Saving Program? Hindi pa. Halimbawa, nakapaghulog ka na 1 year or 2 years or 3 years, kumikita na ba ang pera mo? Wala pa. Kasi magsisimula ang earnings, ang investment income on the 8th year. E paano kung nag-spot cash? Kung baga, maagang tinapos yung pagbayad, maagang nabuo yung 7 years na payment, magsisimula na ba kaagad na mag-earn din? Hindi pa rin. Dahil uniform po yan. On the 8th year pa rin talaga magsisimulang mag-earn yung Kaiser Saving Program mo. Paano natin masisigurado ngayon na talagang pagdating ng maturity, meron kang pera or meron kang investment income na aanihin sa Kaiser Saving Program mo? Alamin po natin ang Kaiser Portfolio. Ito po, at least 51% ng iyong hinuhulog sa Kaiser Saving Program, yung pera na yon ay automatically napupunta sa isang trust fund dahil ito po ay required ng government. And Kaiser cannot touch the trust fund. Yung 51% na nakalagay sa trust fund, yung pera mo na nasa trust fund, naka-reserve po kasi yun for the future claims ng plan holders. And that trust fund is managed by 2 international banks, ING Bank ng Netherlands and Deutsche Bank ng Germany. Kaya nga kung naintindihan natin anong ibig sabihin ng trust fund, syempre yung pera natin, nag-earn din yon, kumbaga nag-grow din yon, na safe ang pera dahil nga naka-reserve yun for the future claims ng bawat saver sa Kaiser Saving Program na ito. Now, kung ang 51% nasa trust fund, nasaan ang 49%? Naka-invest in a diversified assets katulad na lamang ng mutual fund. At isa sa mutual fund na pinag-iinvestan ng Kaiser Saving Program ay itong Soldivo Mutual Fund. Yes, Soldivo Mutual Funds is 80% owned by Kaiser International Health Group. And we know naman that Soldivo Mutual Fund, ano naman yung portfolio nito? Ano naman yung Soldivo Mutual Funds? This is an investment na kung saan our money ay naka-diversify or naka-invest sa mga blue chip companies dito sa Pilipinas. Kaya nga technically, your money kapag nag-invest ka sa Kaiser Saving Program, ay meron na ring napunta sa mutual fund. That's why ang earnings mo magsisimula siya sa 8th year once na na-fully paid mo na, dahil nga pag sinasabi din nating mutual fund investment, hindi rin naman ito nagbibigay kaagad ng earnings. Diba sa mga past videos natin, we are talking about na kapag ka mag-i-invest, we are letting our money grow. So that's why we have to understand na kapag ka nag-invest tayo sa Kaiser Saving Program, sigurado na magkaroon ng earnings ang pera mo dahil in a way transparent kung saan napupunta ang ipon na nilalagay mo dito. Magiging sigurado lang na merong talagang kita ang Kaiser Saving Program mo kung talaga naman ngayon
sigurado kang nag-iipon ka dito. Kaya nga, ito ay intindihin mo ng mabuti na kapag ka ikaw po ay natigil sa iyong paghuhulog, syempre meron ka na rin namang 2 taon na ito ay i-reactivate or i-reinstate. And you have to take note din na kapag ka nag-invest ka sa Kaiser Saving Program, syempre, healthcare talaga ang pinaka-feature nito. And meron din siyang a little bit of insurance coverage and savings. Yung savings, syempre, magiging investment mo siya. Ibig sabihin, kapag ka wala kang claims, hindi ka nagkaroon ng hospitalization, di ba? So, magbi-build up. Ngayon, syempre, kapag nagamit mo naman, mababawasan yung savings mo kasi nga, nagamit or na-utilize mo yung healthcare coverage. Now, you have to ask yourself, magkano ba ang nais mong matanggap or magkano ba ang nais na benefit na nais mong ma-utilize or ma-maximize once na mag-mature ang Kaiser Saving Program mo. Diba? So, doon ka magsisimula, magtanong ka magkano benefit ang nais mong matanggap para malaman mo or ima-match mo ito doon sa budget mo. Again, your complete saving program, may healthcare ka na, may investment plus insurance, ito po ang Kaiser Ultimate Health Builder.